Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto pong batiin yung mga subscribers natin, no? Hindi lang dito sa Devotion with Russell Ocampo, kundi dun sa isa nating channel, Theology with Russell Ocampo. So kung kayo po, hindi pa po kayo nagsusubscribe dun sa isa nating channel, ito po yung itsura, no? Theology with Russell Ocampo. Post nyo po muna to, devotion na ito. Puntahan nyo po yan, mag-subscribe po kayo. Kung gusto nyo pong mas maunawaan yung Biblia, yung kabuuan ng Biblia, mas malalim na talakayan, more on theological. So yan, pwede nyo pong bisitahin yan, mag-subscribe po kayo doon. May mga post na po ako doon at marami pa po akong ipopost in the future. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's guidance in decision making. Now, ito po ang devotion natin, magmumula po sa Psalm 119 verse 133. Ito po ay isang panalangin. Sabi po rito, direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Napakagandang panalangin po, no? Nawa, ito yung prayer natin ngayong umaga. Lord, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita at huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Napakagandang panalangin. So, yung unang teaching po natin ngayong umaga, Bible readers are biblically wise. Kung ikukumpara nyo po yung inyong mga sarili, kung kayo matagal ng Kristiyano, marami na kayo nabasa sa Biblia, marami na kayo naunawaan, marami na kayo na-absorb na wisdom from the Lord. Kung ikukumpara nyo po yung sarili nyo ngayon sa nakaraan ninyo nung hindi pa kayo mananampalataya, makikita nyo po na napakarami ng improvement. No? Salamat sa Panginoon. Ako, alam ko sa sarili ko na ang dami ko ng improvements, ang dami ng nangyaring mabuti sa akin. Mas naging wise na rin ako kumpara doon sa paraan ng aking pag-iisip nung hindi pa ako mananampalataya. Kasi po, generally speaking, no, yung mga Christians, hindi naman sa pagmamalaki, yung mga Christians, they are wiser than unbelievers. Bakit po? Kasi generally speaking, mga Christians, they are Bible readers. And Bible readers are biblically wise. Kung minsan naisip nyo, para bang hindi yata ako lumalago sa pananampalataya. Isipin nyo, mga kapatid, no? May mga ganun tayong mentality, pero actually, the fact na nagtatanong ka nun, the fact na iniisip mo yun, lumago ka na. At you know, in to some extent. Bible readers are biblically wise. Yung nakikinig ka nga lang ng mga sermons every week, nagkakaroon ka na ng mga bagong prinsipyo. Mga prinsipyo na nagmumula sa Biblia na bumabago sa atin. Kaya kung ikukumpara natin yung ating mga sarili sa nakalipas natin mga panahon nung hindi pa tayo mananampalataya, sobrang nag-iba na rin talaga tayo. Naging wise na tayo. Nagkaroon na tayo ng mga principles from God. Mga prinsipyo na ipinapamuhay natin mula sa Diyos. So, Bible readers are biblically wise. Now, gusto ko lang pong i-emphasize din, no, na yung pagiging wise, hindi to nangyayari sa pamamagitan lang ng isang sitwasyon. May sitwasyon kang dinadanas. Let's say you have to decide about relationship, about business, about work, about finances, about family. Tapos tatalino ka na nun. No, hindi ganun yun eh. Being wise does not happen overnight. Hindi yan one day, you know, parang process na isang araw lang matalino ka na, marunong ka na. Ang pagiging wise po, it takes a long time. It's a process. It's a long process of accumulating God's wisdom. Ano po ibig sabihin nun? Yung pagiging wise po, pagiging wise, ito po ay proseso. Mahabang proseso ng pagbabasa ng Biblia, pag-unawa sa salita ng Diyos, na-absorb natin, tumalino tayo ngayon, nagkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos, tapos niya-apply natin yan sa ating mga buhay. Kaya po, kapag matagal ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging lumalalim din yung kaalaman mo patungkol sa Diyos, ano yung mga principles niya, tapos niya-apply natin sa ating mga buhay iyon. At yun, nagkakaroon po ng mga pagbabago yung mga decisions natin. Nagiging Bible-based po siya. Now, let me give you this illustration. Ang isang businessman, mayaman, matalino, successful, kapag yan po tinanggalan nyo lahat ng property, tinanggalan nyo ng kayamanan yan, tinanggalan nyo ng negosyo yan,
nagsimula yan from the scratch ulit, mas mabilis pa yung umunlad kesa sa mga taong nagsisimula pa lang. Bakit po ganon? Kasi po, mayaman na siya sa experience, mayaman na siya sa kaalaman, mayaman na siya sa karunungan. Kaya yung mga business decisions na gagawin niya, kahit from the scratch yan, parating tama. Kung hindi man parating tama, at least mas makabuluhan, mas productive, mas successful, kumpara doon sa wala pang alam at magsisimula pa lang. Kaya napakalaga yung wisdom, no? Yung marami ka ng kaalaman para pag gumawa ka ng mga decisions based on that wisdom. Lalo na kapag Kristiyano ka, maganda po na marami na tayong naipon na wisdom from God, karunungan mula sa salita ng Diyos, para sa kasalukuyan, pag gumagawa tayo ng mga desisyon, mas productive, mas successful, mas kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po, napakalaga ng pagbabasa ng Bible. Now, pangalawa po, lack of wisdom is self-destruction. Ang kakulangan ng kaalaman mula sa Diyos ay nauuwi po sa kapahamakan. Lack of wisdom is self-destruction. Isipin niyo po yung isang taong walang kaalam-alam sa Panginoong Jesucristo, walang kaalam-alam sa Ebanghelyo, namumuhay lang sa kasalanan, hindi niya alam meron palang magpapalaya sa atin sa kasalanan. Hindi niya alam yung kabayaran ng kasalanan. No? Mauwi po yun sa kapahamakan. Dito po sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi dito, "My people are destroyed." Yung people of God, yung Israel during this time. "My people are destroyed from lack of knowledge." Bakit po? Yung mga Israelita kasi during that time, nire-reject nila yung mga kaalaman patungkol sa Diyos. Kaya sila winasak. So, my people are destroyed from lack of knowledge. Ganun din po sa atin ngayon, no? Pagka kulang ka sa salita ng Diyos, kulang ka sa wisdom principles from God, mauuwi ang buhay mo sa kapahamakan. Kung talagang na-reject mo yung knowledge and wisdom from the Lord, the wisdom of God is Jesus Christ. Siya yung perfect embodiment of God's wisdom, si Jesus. Pag na-reject mo pa siya dahil ayaw mo sa Kanya or wala kang kamuang-muang kay Jesus, wala kang pakialam kay Jesus, and in the process you rejected Him by living a sinful life, mauwi talaga sa kapahamakan. Kaya tinan niyo po yung panalangin dito, no? "Direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me." Huwag niyo pong hayaang pagharian ng kasamaan. Salip gabayan niyo ako, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita. Bakit po? Yung salita po ng Diyos, magbibigay sa atin ng knowledge and wisdom. Pag meron kang wisdom, magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan, magandang destination. Pag meron kang wisdom of God, Jesus Christ, you have salvation. If you don't have Jesus, you have what? Destruction. So, pangatlo po, God guides us through His Word. Yung Diyos po, ginagabayan po tayo sa pamamagitan Kanyang salita. Kaya nga po, ang Banal na Espiritu ay sinugo sa atin upang manahan sa atin, at ang Banal na Espiritu, ang primary ministry po ng Banal na Espiritu sa atin ay mangusap sa ating mga puso. Kaya kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, ang Santong Espiritu ay nananahan na sa iyo at kailangan mong pakinggan yung tinig ng Santong Espiritu. Sabi po rito sa John chapter 14, ito po ay si Jesus Christ po yung nagsasalita. "But the Helper," sa ibang translation po, Counselor or Advocate. "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you." So, yung Banal na Espiritu, ang primary ministry niya, primary work ng Holy Spirit sa ating buhay, ay ituro sa atin ang salita ng Diyos. Pangalawa, i-remind tayo ng salita ng Diyos. Paano ka i-remind ng Diyos, ng Banal na Espiritu, kung hindi mo naman binabasa? Diba? So, kailangan basahin mo, and in the process of reading the Word of God, tinuturuan ka ng Santong Espiritu. At pag ikaw ay nasa sitwasyon ng buhay mo na kailangan mo ng principle ng Diyos, prinsipyo ng Diyos na ma-apply doon sa sitwasyon mo na yon. Let's say may problema ka sa finances, may problema ka sa pagpapatawad, may problema ka sa relasyon, may problema ka sa workmates mo. At that point in time, merong i-remind sa iyo ang Banal na Espiritu. Kasi may binasa ka, may inaral ka, may tinuro sa iyo ang Santong Espiritu. So, tandaan natin, God guides us through His Word. At nangyayari po iyon sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Siya yung nagtuturo sa atin at nagpapaalala sa atin ng mga bagay na binasa natin at naunawaan natin sa salita ng Diyos.
Kaya po yung application natin ngayong umaga, get a dose of God's wisdom daily. Get a dose. Parang meron ka laging dosage of God's wisdom daily. Parang kang uminom ng vitamins araw-araw. Now, yung Biblia po, ito po ay full of God's wisdom. Kaya po pag binabasa natin ito, na-absorb din natin yung kaalaman, karunungan ng Diyos, at yun ay nasisimulan nating maisapamuhay. So, get a dose of God's wisdom daily. Kaya po pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos araw-araw, nag-accumulate tayo ng karunungan ng Diyos hanggang sa talagang maging wise tayo. Kaya nga yung mga matatagal na nagbabasa ng Bible, sila yung masarap hinga ng advice. Kasi yung sasabihin nila sa'yo, yun yung nakuha nila sa salita ng Diyos. Number 2 po, flee from the control of sins and temptations. Sabi po rito sa ating talata ngayon, no, direct my footsteps according to your word. Kayo po yung gumabay sa aking mga hakbang sa pamamagitan ng inyong mga salita. Let no sin rule over me. Ito po ang panalangin nito. Ang ibig sabihin nito, Lord, wag niyo po akong hayaang kontrolin ng kasalanan. Alam niyo po yung kasalanan, controlling yan eh. Let's take cigarette for example. Yung sigarilyo, ganito lang kaliit yan eh. Parang isang stick lang yan eh. Oh. Pero yan, kapag naubusan ka ng sigarilyo na, let's say gabi, pagkatapos mong kumain, no? Kahit Kristiyano ka na, pero parang natutokso ka pa rin, kaya kang utusan yan, pumunta sa napakalayong tindahan para bumili ng sigarilyo. Ganun po kalakas mangontrol ang kasalanan. Kaya kanyang pabangunin, papuntahin sa bukas na grocery store or 7-Eleven or pwede mong bilan ng sigarilyo or kung saan man tindahan. Biruin mo, kalit-lit na stick, kaya kanyang patayuin, palakarin kahit malayo, para lang makabili ng stick ng sigarilyo. Yung kasalanan po, yung addiction yan eh. Nakaka-addict naman talaga yung kasalanan kasi yung kasalanan masarap sa paningin, masarap sa pakiramdam. Pero ano pong sinasabi rito sa mga talatang ito? Let no sin rule over me. Lord, wag niyo pong hayaan ang kasalanan, ang tukso, ang siyang maghari sa akin. Wag kasalanan kumontrol sa akin. So sabi dito, at wag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Ibig sabihin, yung kasamaan pwede palang maghari sa atin. So paano po tayo makakalaya dyan? Yan po ay mangyayari sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na siyang nagpapalaya sa atin. Siya yung nagwasak ng kadena ng kasalanan na nakakabit sa atin. So ang role na lang po natin, kapag mayroong kasalanan tayo nagagawa, may tukso na dyan, tumakas, no? At panghawakan yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. And number 3 po, secure our steps through God's Word. Napakaganda po nitong puntos na ito kasi yung mga steps po natin dapat guided lagi ng Santong Espiritu. Wag po nating hayaan na gumawa tayo ng mga desisyon sa buhay na hindi may steps tayo eh. Pag sinabi ng Santong Espiritu, wag kang humakbang dyan. Wag tayong humakbang dyan. May verse po yan sa Bible. Sabi ron sa Galatians, let us keep in step with the Spirit. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung hakbang ng Santong Espiritu, yun din ang hakbang mo. At yung hakbang ng Santong Espiritu, secure po yan, safe po yan. Hindi tayo kailanman dadali ng Santong Espiritu sa kapahamakan. Hindi tayo kailanman ilalayo ng Santong Espiritu mula sa Diyos. Ang hakbang po ng Santong Espiritu, kung saan niya tayo nililid, ito po yung pinakamainam sa atin. Para po tayong mga tupa na nililid ng pastol. Yung pastol po, hindi tayo dadalhin yan sa disyerto. Pwedeng dumaan ka sa disyerto, dumaan ka sa barren land, pero ang destination pa rin yan, yung lupaing mainam. Yung lupaing para talaga sa nourishment nating mga tupa. Ang mabuting pastol, hindi tayo papahamak. No? So, secure our steps through God's Word. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang gawin natin. Huwag tayong humiwalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, what are the benefits of getting a dose of God's wisdom daily? Ano yung mga importansya at benepisyo ng nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at
nag-a-absorb ng wisdom of God araw-araw. So para naman po sa ating panalangin, Lord, forgive me for not prioritizing your word. I pray that you will make me a disciplined follower of Jesus. Let me be consistent in devoting my time and energy to understanding your word. Guide me in my daily decisions. Let me choose your will, even though sometimes your plan is the narrow and hard road. Father, please secure my steps and lead me to your destination. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ito, si Ate Liberty. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po. Magkita-kita po muli tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.